Nakakapagod minsan mag-ride, lalo na kung mahaba yung biyahe mo. Pero ang mas mahirap minsan, pag nagutom na tayo. Buti na lang yung kasama natin ngayong huling episode ng Ride PH Season 6, rider na, chef pa. Kilalanin natin ang isa sa pinakasikat na content creators ngayon sa bansa. Si Ryan Reyes o mas kilala bilang si Ninong Ry. Ako po si Jay Taruk. At ako naman si Jolly Alarcon, kami ang boses ng Pilipino. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun, with the 3 golden stars on a glorious day. Ride, ride, ride. Get up and ride today. Ride, ride, ride. We gonna ride with Jay. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride. Come on, let's ride today. We're gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by Kakaibang mga ulam, bagong mga paraan ng pagluluto, at syempre, makulit at kwelang content. Ang una nating gagawin ay spicy, crispy sports. Yan ang naging recipe bakit biglang sumikat si Ninong Ry. Pero ang hindi alam ng marami, rider din pala si Ninong. Mahigit isang dekada ng araw siyang nagmomotor nang magsimula noong una pa lang siyang nagtatrabaho. Pinapalang ko mukha ko kahit nagtatrabaho na ako. Kasi minimum wage ang sahod ko nun eh. Sabi ko, ma, baka pwedeng bili mo ako ng motor. Talagang sinabi ko. Sabi niya, bakit? Eh kasi, yung isa't kalahating, minat ko, nanay ko. Yung isa't kalahating oras na ginagastos ko papunta, pauwi, isa't kalahati, 3 oras yun. Ngayon, pag nakamotor ako, 30 minutes lang, 1 oras lang yun papunta pauwi. So meron akong libreng 2 oras sa araw ko. Anong motor to, Ninong Ry? Yamaha Fino. Yamaha Fino. Yung mga classic looking na gano'n. Hindi pogi, hindi macho, hindi maangas, cute lang. Ngayon, naka-Vespa Sprint 150 na siya. Nagamit niya araw-araw, pati na sa pamamalengke. Fast forward 10 years later. Nakapag-ipon na, pera na. Nakapag-ipon na, pero wala pa rin akong pera. Sabi ko sa nanay ko, ma, baka pwede mo ko ibili ng Vespa. Nagpabili ba? Nagpabili ulit ako. Sabi ng nanay ko, o sige, basta hati tayo. No, aware ang nanay ko na wala akong kapera-pera, pero sinabi niyang hati kami. Siguro sinabi niya lang yun para hindi masagasaan yung pride ko. Alam mo yun. Pero nabayaran ko siya ng buo. Eh bakit nga ba motor ang napili niya? Para sa akin kasi ang pinaka-valuable na commodity na meron tayo ay oras. Diba? So kung magiging uncomfortable ako ng konti sa init ng araw, pero ang kapalit nun ay mauuna ako sa'yo ng 1 oras, hindi ko magpapalit yun. Doon ako sa motor talaga. Practicality, yes. Yun talaga. Tapos in the process na minahal mo na lang siya. Na ang sarap pala nung mag-isa ka sa kalsada, wala kang iniintindi. Very therapeutic siya. Siyempre, hindi pwedeng walang tsibog kapag kasama si Ninong Ry. Kaya nagbaon siya ng liempo at naghanda ng isang simpleng dish para sa Ride PH. At doon ko nasaksihan kung gaano siya ka-excited tuwing nagluluto. Tostado na yung baboy natin, tapos ayun yung sibuyas natin. Huwag natin masyadong lutuin yung sibuyas. Para ano lang, may crunch ba? May freshness. Tapos from here, pwede natin timplahan. Meron tayong sriracha. Konti lang. Konti lang yun. Para ba? Konti lang yan. Konti lang yan. Okay. Yan.
Konting Japanese soy sauce, konti lang din. Isa pang paborito mong ingredient, alam ko, yung pampatamis. Yes, asukal. Kung buti sir napapansin nyo yan. Kasi ang dami na nawiwirdohan, bakit daw lahat ng luto ko? Kahit adobo. Yes. Bakit daw lahat merong asukal? Ang rason ko dyan, balanse. Balanse. Pambalanse. Ano yan, Ninong Rai? Garlic powder, nakakahiya naman, bubuksan ko. Sige na. Bang. Ito mismo yung gamit kong garlic powder. Okay. McCormick, baka naman. Magdadalawang taon na, wala pa rin. Si Nor sumagot na, si Nestle sumagot na. Ayan. Nor, baka naman. Kahit isang static posting lang. Itikman lang natin to. Siyempre, kailangan tikman lahat. Yes. Ang Yes. niluluto. Yun ang wag na wag niyong gagawin. Yung magluluto kayo sa serve nyo, di nyo tinitikman. Wag. Pero talagang kung fried chicken yan. Makagatan nyo, di ba? Makagatan nyo. Wag ganun. Yan. And okay na siya. Hindi ko alam kung ano tawag dyan, pero masarap naman siya. Chef Ninong Rice, liempo. Anong tawag mo dito sa liempo na to? J. Tarok Liempo. Jayton of liempo. Tikman natin yung Jayton of liempo. Yan. Okay. Okay. Natin sa Ano ito? Lunch? Dinner? pulutan. Sarap. 4.9 million followers sa FB. Anong pakiramdam nun? Hindi mo kayang i-comprehend yung dami ng almost 5 million na katao. Hindi mo kayang intindihin yun. To the point na parang nag-short circuit na lang yung utak mo. Meron ako isang video, sir, 627 million views. Wow. Times 6 mahigit ng populasyon ng Pilipinas yun. Tapos, like, nai-imagine mo ba kung gaano karaming tao? Yun hindi. To the point na you just stop trying. You just stop trying and pagtatrabaho ka na lang. Alam mo yun? Hindi ba pumapasok sa kokote mo yun? Feeling ko hindi papasok talaga siya. Feeling ko hindi talaga siya papasok kasi hindi ko makomprehend eh. Ginagawa ko lang yung task sa harap ko. Hindi ako nagpapa-apekto dun sa dami ng numero na yun. Kasi hindi ko naman naiintindihan yan eh. Diba? O bukas makalawa, yung 4.9 na yan, magiging 5 na lang. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Di maikakailang malaki ang nabago sa iba pang aspeto ng buhay ni Ninong Rai. Kwento niya, bago siya nag-viral sa social media, matindi ang pinagdaanan niya sa buhay. Umalis siya sa isang negosyo, namatay ang kanyang ama, at baon siya sa utang. Iniwan pa raw siya ng kanyang girlfriend. Kaya hindi siya makapaniwala sa biglang paglago ng following niya. Nakawala ako dun sa utang ko, na-unleash yung lahat na natatagong potential sa akin. Yung mga skills na akala ko hindi ko na magagamit, nagamit ko for the better. Alam mo yun? Like, hindi lang for me, and para rin sa mga tao. Oo, marami kang natutulungan dun sa mga tips na binibigay mo, dun sa mga videos mo, na-inspire. Yun yung gusto ko eh. Pagturo lang magluto, that's the reason kung bakit walang recipe yung mga videos ko. Kasi gusto ko maintindihan mo yung konsepto. Pero may mas higit daw na importante na epekto para sa kanya yung tinatamasa niyang tagumpay sa ngayon. Ang dami nagme-message sa akin na paano ko ba ipapaliwanag to nang hindi mabigat. Na kumbaga niligtas ko daw sila sa sa napakahirap na pandemya, nawala ng trabaho, depression na nakakulong sa quarantine facility. Nakaliw mo sila, napapatawa mo sila sa mga videos mo. Hindi ko sinasadya yun. Ang gusto ko lang magturo. Magturo lang talaga. Marunong ako magluto, turuan kita. Sige. Pero nagkaroon ng mas malaking epekto. Yun yung parang ang hirap tanggapin para sa akin. Hindi naman sa mahirap tanggapin. Hindi mo dahil maintindihan. Hindi ko maintindihan, exactly. Tulad ng maraming bagay na nangyari dito sa social media. Ito nga, magkaharap tayo ngayon, hindi ko naiintindihan paano nangyari ito, sir. Sa ngayon, makakaasa raw tayo ng tuloy-tuloy na magaganda at kwelang cooking content mula kay Ninong Rai. Pero ngayon pa lang, pinaplano na nila ang susunod na yugto ng kanyang content creation. After ng food travel na agad. Diba? Pero, mas gusto ko mag-focus sa local travel. Kasi bilang taong hindi nagta-travel,
parang I find it amazing na yung mga kaibigan ko pa rin nagta-travel, inuuna ang ibang bansa. So domestic tourism, gusto mong i-promote din ang turismo sa ating bansa. Yes, oo. Sinasabi ko to while being aware na wala akong alam. Gusto ko rin ma-surprise in the process. Kung ano yung makikita ko. Hindi yung, ay nakapunta na ako sa ganito, dapat makita makita ng buong Pilipinas to. Hindi. Sabay-sabay tayong ma-surprise. Yun yung gusto ko sana. Wow.